Ka-Express, eto na ang tanong matapos ang double overtime war ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand. Kung ganito na kalapit ang laban kahit kulang ang Gilas, ano pa kaya kung kompleto na? Natalo ang Gilas? Yes, pero hindi ito ordinaryong talo. Sa Auckland mismo, sa teritoryo ng Tall Blacks, pinilit ng Gilas ang New Zealand hanggang 2 overtime. Final score, 106-102, 4 na puntos lang ang pagitan. At mas matindi pa, nangyari ito kahit wala si Kai Sotto, wala si Quentin Malura-Brown, at hindi rin sumabog si Justin Brownlee gaya ng nakasanayan. Dito na pumasok ang malaking revelation, Kevin Kembal, Juan Gomez-Diliano, Dwight Ramos, Carl Tamayo. Sila ang nagdala ng laban. KQ at Juan, tig 23 points, Dwight, 18 points, Carl, 17 points. So ibig sabihin, hindi na lang Brownlee dependent ang Gilas, hindi na lang Junmar dependent, hindi na lang isang player ang bumubuhat. May sistema na, may young core na, may tapang na kahit sa foreign crowd. Kaya ang tanong ngayon, Kai Sotto at isang bagong naturalized weapon na lang ba ang kulang para maging world-class talaga ang Gilas? Dahil kung ilagay mo ang 7-3 presence ni Kai sa ilalim, plus isang elite naturalized scorer o big wing option na kayang gumawa ng crunch time, ibang usapan na to. Hindi na survival mode, ang Gilas posibleng pumasok na sa level na kaya ng makipagbakbakan sa Asia-Oceania Giants. Hindi ito moral victory lang, ito ay warning shot, kulang pa ang Gilas, pero nakakatakot na. Well, may mga talo na masakit, may mga talo na nakakainis, pero may mga talo rin na kahit masakit, may ipinakitang malinaw na mensahe, malapit na. At yun mismo ang nangyari ng Gilas kontra New Zealand. Sa unang tingin, talo ang headline, New Zealand 106, Pilipinas 102, double overtime. Pero kapag hinimay mo ang nangyari, dito simpleng pagkatalo, ito ay blueprint ng future Gilas. Ito ay parang preview na kung gaano kalakas ang Gilas kapag kompleto na ang pyesa. Dahil isipin mo ito sa home floor ng Tall Blacks, laban sa team na sanay sa physicality, sanay sa pressure, sanay sa late game execution, ang Gilas na kulang sa big man at hindi pa fully loaded, halos na nakaw ang panalo. Wala si Kai Sotto, wala si Quentin Malura-Brown, wala ang full-size frontline na pwedeng bumangga, pumigil at magbigay ng vertical threat sa ilalim. Tapos si Justin Brownlee, ang long-time superhero ng Gilas, napigilan din ng todo ng New Zealand defense. 5 puntos lang si JB. Sa normal na Gilas script, kapag hindi sumabog si JB, hirap na hirap ang Pilipinas. Pero ngayon, iba na ang nangyari. Bumangon ang young core. Kevin Kembal, 23 points. Juan Gomez-Diliano, 23 points. Dwight Ramos, 18 points. Carl Tamayo, 17 points. Mga pangalan na dati, support system lang, ngayon sila na mismong bumubuhay sa laban. At hindi lang basta points ang usapan dito. Ang usapan dito ay composure, ang usapan dito ay confidence, ang usapan dito ay kung sino ang hindi natakot sa moment. Si Juan, grabe ang bitaw, may mga tira na parang ayaw mamatay ng Pilipinas. Si KQ, may mga galaw na pang-international na talaga, hindi nagmamadali, marunong magbasa, kayang mag-create, kayang tumatos. Si Dwight, steady pa rin, pang-international veteran na ang dating. Si Carl, patuloy na pinapatunayan na pwede siyang maging modern forward ng Gilas, may katawan, may shooting touch, may tapang at may timing. Kaya dito papasok ang mas malaking tanong, kung ganito na ang Gilas na kulang, ano pa kaya kapag andyan si Kai? Hindi lang height ang dala ni Kai Sotto, ang dala niya ay spacing sa depensa ng kalaban. Kapag andyan ang 7-3 sa ilalim, hindi basta-basta makakapasok ang mga guards, hindi basta-basta makakakuha ng offensive rebounds ang kalaban, hindi basta-basta makakapag-layup ang New Zealand, Australia, o kahit anong Asian powerhouse. At sa offense, kailangan siyang bantayan sa roll, sa post, sa short jumper, at sa passing lanes. So ibig sabihin, mas luluwag ang drive ni Dwight Ramos, mas lalawak ang space ni KQ, mas magkakaroon ng rhythm ang mga shooters. Pero hindi lang si Kai ang kulang. Ang isa pang malaking usapan ngayon, naturalized player. Malinaw, mahal na mahal ng Gilas si Justin Brownlee, siya ay bayani. Siya ang nagbigay ng Asian Games gold, siya ang matagal ng puso ng team, pero sa ganitong level, kailangan ng Gilas ng insurance. Kailangan ng isa pang elite option. Well, hindi ibig sabihin, papalitan agad si JB. Ang ibig sabihin, kailangan ng Gilas ng mas malalim na arsenal, lalo na kung ang kalaban ay physical,
malaki, at kayang mag-shutdown ng primary scorer. Diyan pumapasok ang idea ng bagong naturalized weapon, gaya ng ongoing boat-fight discussion, isang big forward na may laki, shooting, scoring, at mismatch potential. Imagine mo kung may Kai sa ilalim, may KQ sa playmaking forward role, may Dwight sa wing, may Carl sa stretch 4, at may naturalized scorer na kayang gumawa kapag patay ang opensa. Yan ang lineup na hindi lang pang-compete, yan ang lineup na panggulat. At huwag nating tingnan ang 106 to 102 bilang simpleng talo. Tingnan ito bilang resibo. Resibo na may sistema ng Gilas. Resibo na hindi lang isang bayani ang inaasahan. Resibo na ang Pilipinas, kahit kulang, kaya nang sumabay sa New Zealand hanggang double overtime. At kung si Kai Sotto at tamang naturalized player na lang ang kulang, delikado ang future ng Gilas. Delikado para sa kalaban. At dito mas lalong lumalalim ang kwento kasi ang tunay na sukatan ng isang national team hindi lang kung nananalo sila kapag kumpleto, ang tunay na sukatan ay kung gaano sila kalapit kahit kulang, kahit may missing piece, kahit hindi perfecto ang rotation, kahit nasa bahay ng kalaban, at kahit ang long-time hero mo ay hindi nakakakuha ng usual explosion. At doon kinulat ng Gilas ang mundo. Dati kapag sinabi mong New Zealand kontra Pilipinas, ang unang pumapasok sa isip ng marami, size advantage ng tall blocks, physicality, rebounding, discipline at international experience. Parang laging kailangan ng Gilas ng miracle game, pero sa larong ito, hindi miracle ang nangyari, system ang nangyari, development ang nangyari, evolution ang nangyari. Kasi kahit walang Kai Sotto, kahit wala pang bagong naturalized weapon, lumitaw ang isang mas malaking bagay, identity. Eto na ang Gilas na hindi basta natutulala kapag lumalaki ang kalaban. Eto ang Gilas na hindi umasa lang sa isang isolation play. Eto na ang Gilas na hindi umaasa lang sa isang isolation play. Eto na ang Gilas na may multiple creators, may shooters, may forwards na kayang mag-dribble, may guards na hindi takot sa pressure, at may bigs na lumalaban kahit kulang sa height. At kapag ganito ang foundation, doon papasok ang nakakatakot na tanong, paano ba kapag pumapasok na ang final pieces? Imagine mo si Kai Sotto sa loob ng sistema ni Coach Team. Hindi lang siya basta pandagdag tangkad, hindi lang siya pang highlight block. Si Kai ay magiging pressure point. Kapag nasa loob siya, kailangan siyang bantayan ng weak side. Kapag nag-roll siya, kailangan may tutulong. Kapag nag-seal siya sa ilalim, kailangan may katawan na tatapat. Kapag nag-pop o nag-short jumper siya, kailangan lumabas ang big man ng kalaban. At kapag lumabas ang big man, doon bubukas ang lane para kina Dwight Ramos, Kevin Kimball, Juan Gomez-Diliano at Carl Tamayo. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.